At sa pagkakataong ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, pag-usapan natin ang ilang mga masalimuot na paksa na napapanahon ngayon. Lalo't kabi-kabila ho itong mga insidente ng shooting at shooting incident. Pero sa eskwelahan pa nangyayari ho yung ilan sa mga ito. Atin hong makakausap via Zoom ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. I-welcome natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood po tayo. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Umaga po sa inyo, Bongo Dennis at Bongo Jaira. Greetings of peace, justice, and truth, and accountability. Dennis. Unang-una, nais po namin pag-usapan natin yung tungkol doon sa recent na insidente dyan ho sa Zamboanga. Ano ho ang take ninyo doon sa magkakasunod na insidente ng pamamaril ng ang involved bata? Gamit ho nila armas ng kanilang magulang o kaya kamag-anak. Same goes doon po sa Tacloban nitong nakalipas ho ng mga panahon. Ano pong masasabi po ninyo dito? No? Una-una po, no, ang tanong namin sino ba dapat managot? Una po, nakikiramay po tayo no, dun sa pamilya na dalawang biktima at several individuals na injured. No? At ang tanong ng grupo, sino ba ang dapat managot dito? Una, legal ba ang may legal basis ba yung pagtatago ng baril, no? Kasi po under the new comprehensive gun law, ang pag-aari ng baril dapat meron silang requirement po na isa diyan na talagang dapat masusunod. Yung dapat may gun safety vault ka, no? Or isang taguan na secured ito mga high powered firearms or yung handgun. Doon sa new comprehensive gun law, strictly required po yan. So obviously, nagkaroon ng lapses po dito, kaya nga panawagan din no, sa PNP. Dapat pinatutupad po nila yan. Ako personally, meron po ako 14 capacity storage ng isang volt na naka-bolt pa rin sa flooring na hindi talaga magagalaw, secured, at hindi cannot be easily accessed by anyone. Pwedeng minor o pwedeng anyone. Dapat secured po yun. So, pananagutan, yung eskwela, secured ba yung premises nila at yung mga Blue Guard data numbering to 15 lang which is kulang po sa para i-secure yung school at dapat nagkaroon na sila previously ng lesson kasi mga panlimang kaso na po to ang pinakamalaki yung Tacloban incident kung saan kailan lang po nangyari yan Bobo din. Okay. Another thing is, sabi nga niyan na ano yung nakikita natin na malaking nakaka-impluwensya doon sa mga ganitong insidente. Lalo't nabanggit po ninyo, hindi ito minsan lamang na insidente. Ito ho ay may mga kasunod na ho ito. No? After the Tacloban, meron din dito, I think, sa area ng Southern Tagalog and some other areas. Itong mga ganitong insidente, may nabuo na ba na mga pattern o trend kayo na nakikita? At may kinalaman din kaya yung mga online games, sabi nila, at yung mga video na available sa internet. Lalo't ito yung mga bata yung involved po dito. And of course, yung issue na hindi mamatay-matay, yung bullying. Ano ho ang inyong take dito? Unang-una po, no, yung guidance ng mga magulang, dapat nakafocus po sila. So, guidance at pangalawa, yung easy access sa social media, no? At a very early age, kahit 2 years old, 3 years old, makita mo may hawak ng mga iPad yan, mga telepono that can easily access the different platforms, YouTube. Malaking impluensya po yan, At kaya nga, yung parental guidance should be always there. But yun nga, yung isa pang bagay po dito, no, yung development kasi ng mga bata ngayon masyadong mabilis.
advance simply because of yung easy access nga ulit sa mga different platforms sa social media. At doon nga natin dapat balikan na it is about time baguhin din yung juvenile justice system and Welfare Act na ibaba ang age of discernment, age of criminal responsibility and accountability to 10 years old. Yun po ang ina-adapt namin based on pinatutupad at scientifically based sa Australia, even parts ng America and New Zealand, considered as the most safest city in the world. Yan po ang pinatutupad nila, no? Sa ibang part ng Amerika nga, 7 years old, may criminal liability na. So it needs review yung Juvenile Justice and Welfare Act to lower the age of criminal responsibility. Dahil para sa amin, katulad niyan, alam po niya yung age of discernment alam po should be lowered kasi po alam naman niya ang ginagawa niya na alam niya ang tama at mali. So yung influence po going back do sa ano nga paano dapat magkaroon ng public consultation dito, masusi pag-aaral kung paano nga ma-address po ito, no? Kasi pumapasok yung influence kasi ng mga napapanood nila is somehow related to their mental health, no? Naapektuhan ho. Radyo Bombo. Okay. Derek. Okay, ang akin pong katandem dito, si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Sir, sa ibang paksa naman po, ano itong inihain ninyong ghost pabahay case laban sa ilang dati at kasalukuyang lokal na mga opisyal? Yung 2 days ago, itong pinile to mga graft charges and corruption against the ex-mayor of Magalang, Pampanga and yung incumbent vice mayor, no? Mag-ama po ito dahil doon sa ghost pabahay kung saan may lumapit sa amin asking for assistance. At kasi po, mga 5 years ago, nag-initiate yung local government units na ito nga, low-cost housing po to, tumanggap sila ng mga initial payments, but after 5 years, after the groundbreaking, ganun pa rin, wala kahit isang unit na naitayo. So, kaya ito ay sa BACC assisted cases, together with yung mga abogado po nila, that they decided to lumabas at pag-file sa Office of the Ombudsman. At kaya nga, we are appealing to our good Ombudsman, Mr. Boying Rimulya, na bigyan po niya sana to ng pagkakataon, i-review niya, i-consider po niya to, no, yung mga local government issues. Kasi po, alam naman natin na lately, ang Ombudsman is focused sa mga bigger national issues. Pero paano naman ito, no? Itong mga the poor of the poorest, yung mga nasa laylayan ng ating society na nagtitinda ng sa palengke, ng tinapa, mga farmers, na ang tanging pangarap lang po nila ay magkaroon ng simple, low-cost housing na nakapag-invest sila. They have the receipts, may mga documents po sila to prove, no? At merong mga contents, materials do sa inauguration na ang alam ko yun ang mga isasubmit sa Ombudsman for due process. Ang BACC po pumasok dito to assist them at bantayan kung anong proceedings na mangyayari. But again, at the end of the day, ang magde-decide po dito based on merits, evidence presented, yung Office of the Ombudsman. Kaya kami nananawagan na bigyan pansin itong mga hinaing ng mga complainants na ang tanging pangarap lang po nila is magkaroon ng bahay na low-cost nga lang po ito eh. Kaya dito, kaya kami po pumapasok po dito.
Sir, we're curious as well, ano yung inyong specific indicators masasabi niyo na mayroong ghost or non-existing housing project? Ang threshold dito or guidelines na nakita namin, no, kaya nag-assist kang VECC dito, unang-una may mga resibo naman, receipts na may mga down payment sila, may mga kasulatan, pangako na magkakabahay sila. At kaya nga ang tawag natin dito ghost pabahay, kasi kung talagang walang bahay, no? At yung parang kung ano yung groundbreaking noon, after 5 years, ganun pa rin. So nakakalungkot lang talaga. Syempre tayo, nadumpo tayo, sino ang dapat managot? Yung accountability matters, no? Dapat ma-assist talaga, matulungan to, no. Hanggang ngayon wala pa talaga kung ano yung nakita nilang damuhan, vacant plots, hanggang ngayon po bakati pa rin. At yun, kaya nakakalungkot ito. Again, appealing to Ombudsman Boying Rimulya na bigyan po niya ng pansin to. Kung paano niya binigyan ng pansin yung mga malalaking national issues. This is also similar. Ito yung yung mga less fortunate, underprivileged at poor of the poorest. Oh, Thank you so much, Sir Abamo Danis. Okay, siguro may habol ko na lamang ho, maliban dito sa area ho ng Magalang, pero di ba kayong naobserbahan na may same modus operandi ng ilang mga opisyal at posibleng habulin ng kaso ginoong Evangelista? Sa ngayon po, wala, no? Pero this is a good indicator, sending a very strong message to other local governments nationwide, hindi lang po sa Region 3, kung saan ang pintuan po ng VECC laging bukas para sa mga whistleblowers at yung maglalahad, no, ng mga kung may mga dokumento sila, issues similar to this, no, mga ghost projects, ghost pabahay, at yung any corruption issues na pwede naming yakapin. Na dito po ang BACC. 3 dekada na po kami sa laban, krusada against crime and corruption. By the way po, I'll just take this opportunity. Come August 28, ano po namin, at 28th year founding day anniversary. 2 years na lang, 3 dekada na talaga. Kaya gagawin po namin to sa loob ng Camp Crame sa multipurpose hall. Marami po kaming mga guest of honor, speakers, yung mga katuwang po namin, partners sa laban, no, against crime and corruption. Nandiyan po yung mga department heads, of course, yung 5 pillars ng criminal justice, yung mga law enforcement agency, nandiyan po yung mga prosecutor, yung fiscal, saka yung judiciary, penology, at yung importante, yung community. Ito po kasi pinakamalaking sector, nandiyan kayo, media as guardians of truth, nagbabantay. At congratulations, Dennis, isa ka sa recognize, binigyan ng citation for one of the media partners na talagang walang kumpay, walang tigil na pagtulong sa VACC sa pagbibigay sa amin ng platforms kamukha nito to share, para i-share namin yung position namin on national issues that could possibly translate into to revisions of laws or magkaroon o mag-create ng bagong batas para dito. Kaya ito, yung Juvenile Justice System and Welfare Act, it's about time na siguro bisitahin at maamin for yung criminal responsibility ng mga bata, minors. With that, kami ho ay nagpapasalamat din po sa inyo and congratulations, halos 3 dekada na ang Volunteers Against Crime and Corruption. Una nang itatag ho ito ni Kadante,
ngayon ay nagpapatuloy pa rin. So congratulations, Ginoong Evangelista. Congratulations to Dennis at maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang Bobo Radyo. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Ginoong Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kaugnay ho dun sa dalawang malaking usapin ngayon, yung tungkol dun sa nangyaring pamamaril at yung responsableng paggamit ho ng armas at pag-iingat ho nito. And of course, yung panibagong iskandalo kung saan ho ay ghost pabahay naman. Yun hong lumitaw nitong nakalipas ho ng mga araw.